It niya, huli na ang lahat kung ito man ay mangyari dahil malaki na umano ang nakurakot ni Romualdez sa pondo ng bayan. Wala akong information. Wala akong information given na magpapalit kay Romualdez. I don't think that is relevant right now dahil the damage has been done. Ang laki na ng pagkakamali at korupsyon na ginawa nila sa budget natin. So palitan man natin si House Speaker Romualdez, hindi na natin makabalik yung pera na nawala dahil sa korupsyon. Itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang kumakalat na Palace Memorandum na nagsasabing balak umanong palitan si Romualdez. Samantala, bumuelta si VP Sara sa pahayag ni Attorney Princess Abante, anak ni Representative Benny Abante, na wala raw karapatang bastusin ng Vice Presidente ang kanyang ama. Giit ni VP Sara, si Representative Abante ang unang nanira sa kanya nang walang dahilan. Opo, hindi po ako ang nauna. Una pong sinira ni Abante ang pangalan ko na walang rason. At baka nakakalimutan nila, isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa syudad ng Maynila. Nandoon sa isang barangay hall nila. Ang kinikater nun ay ang buong syudad ng Maynila. Extension office yun ng PAD namin o Public Assistance Desk namin sa Office of the Vice President. Matatandaan na sa isang campaign sortie sa Maynila kamakailan, binanatan ni VP Sara si Abante kung saan ipinakita nito ang labas dila na larawan ng mambabatas, simbolo umano ng kawalang respeto. Ipinahiwatig din ni VP Sara na may halong politika ang investigasyon ng Administrasyong Marcos Jr. sa prime water na pag-aari ng mga Villara. Matatanda ang inendorso ng Vice Presidente si Representative Camille Villar sa pagkasenador. Malamang dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga tao hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya binhin. Kumpirmado namang dadalo si VP Sara sa naka-schedule na preliminary investigation ng National Bureau of Investigation sa May 9 at 16. Ito ay kaugnay ng reklamo laban sa kanya dahil umano sa pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Romualdez. Yes, nagkausap na kami ng aking abogado with regard to sa counter-affidavit. Natapos na lang namin at mag-appear ako dahil kailangan ko mag-appear. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako po si Jason Rubrico, SM9 News. Too late the hero na raw, Sir Jay. Tingin mo, sir? Alam mo, ang kwan unang-una, oras. No? Babalik yung Kongreso, May something, no? O June something. Ilang araw na lang, no? Pangalawa, operationally, talo kayo. Halimbawa ako yung papalit. Wala akong magagawa dahil unang-una, tandaan natin yung budget, yung pambansang gastusin, January 31 pa lang, 70% nailabas na. Nailabas na. In other words, wala na yung pera. Katunayan, ang hindi alam ng maraming Pilipino, the government is now operating under a deficiency spending. Deficit spending. In other words, gumagastos tayo, wala pa tayong pera. Di ba? Kulang tayo ng 400, sa first quarter na, 479 billion pesos. Kaya nga, nagpa-approve sila sa Bangko Sentral ng utangin na $5.4 billion para mapunan yung kakulangan nung first quarter. Nasa second quarter na tayo ngayon, Troy, MJ. No? Para dun sa mga hindi nakakaunawa, kaya inuunti-unti natin itong pinapaliwanag sa taong bayan. Kapareho nung mabuti na lang nahinto yung bigas MJ, Troy. Kasi doon, ang gagastusin doon para maging efficient
yung programa na bigas na tag-20 is about 12 billion pesos. Gagastos. Ang laki nun. Problema, deficit spending na nga tayo. In other words, gagastos tayo ng hindi pa nakinikita ng ating mga revenue offices, BIR, Customs, LTO, at di pa pang government-owned and controlled corporations. Kaya mabuti lang, in effect, nakapag-save tayo ng 12 million. Hindi nagagastos ang gobyerno, nauutangin ang pambayad, no? Kasi ang nangyayari ngayon, ito yung parang listahan. Pare, pabili nga ng lista mo muna dyan. Kumbaga sa ordinaryong sari-sari store. Ganyan ang nangyayari sa gobyerno. Gastos ng gastos, wala ng pera. Kasi nilabas na eh. Tapos nilabas na, hindi pa tayo natutong mamaluktot sa kumot. Di ba? Ang gasto, ang pera dapat natin 1.4. 998 lang dapat ang ginastos sa first quarter. Pero magkano ang ginastos ng gobyerno? 1.4 trillion pesos. In other words, abunado. Ang kinita ng gobyerno natin, 998 billion lang sa unang quarter. Ang ginastos natin, 1.4. O di, pinagluloko natin ang sarili natin. Ha? Kayabang-yabang. Para tayong no offense man sa mga kapwa ko Ilonggo. Ha? Sobra katikalon sa aton, no? Bagdrong lang ta daw ginapil ko, ginapala ang kwarta, pero waigid, no? No. Yan ang nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Baka hindi alam ng maraming Pilipino. Yan yung bagong Pilipinas, Sir Jay. Ano? Yeah. Unfortunately. Ako. Unfortunately. Talagang nakakalungkot, Sir Jay, kasi yun nga po, yung bagong Pilipinas, instead na dapat ay ito ay bumuo ng mga programa, ayusin ang pamumuhay ng mga Pilipino, ay pababa po ng pababa ang uri ng pamumuhay natin, Sir Jay. Kung titingnan mo, kahit yung gobyerno ngayon, what they are doing, yung halimbawa, yung alyansa, what they are doing is that they are capitalizing, no, sa mga yung mga ayuda system. Oo, talagang nakakalungkot. Tapos kahapon we were observing the Labor Day. Pero tingnan mo naman yung sinesweldo ng ating mga kababayan, yung sinesweldo natin, hindi sapat. Tapos ngayon ang hinihiling nila 100 pesos na increase. Ano pong mabibili ng karagdagang 100 pesos, Sir Jay? Yeah. Alam mo, nung isang araw, gusto kong pumalakpak, Troy, no? Gusto kong pumalakpak kasi, sabi ni Presidente, narinig ko yung speech niya eh. In fact, ni-record ko eh. Na ang dami na gustong mga pital sa Pilipinas. No? We have a lot of investors, sabi niya, coming, no, sa Pilipinas sapagkat inayos natin yung investment climate. Sir, 2022, sinabi niyo yan eh. Inulit na ninyo, 2023, 2024. Every time you come back from foreign trip, sinasabi niyo sa tao, marami tayong naganyak na mamungunan dito sa Pilipinas. Sir, wala naman eh. Oo. Kaya pinigilan ko yung palakpak ko, no? Hindi ko na tinuloy. So, yan ang problema natin. Kahapon narinig ko na naman ng Presidente. Sabi niya, malapit sa puso ko, sabi niya, yung uring manggagawa. Kaya ang gobyernong ito, ang administrasyong ito ay gagawa ng mga paraan para matutukan yung kalagayan ng mga manggagawa. Ganda pakinggan. Asa na, sir? Asa na piso? Asa na sentimo? Yun ang tanong ng manggagawa eh. Puro kasabihin mo, you are concerned with us, but you are not showing any. Di ba? Kumbaga sa pusoy, pakita mo naman, sir, anong baraha mo? No? Kasi, sasabihin ng tao, naku, bola naman yun. Ayaw natin sanang marinig yun sa mga tao. Pero, it appears na gano'n ang kasi wala, there is nothing tangible in the labor speech of the President. Kung sana sinabi man lang niya na
I have ordered the Department of Trade and Industry to give anong tawag to, discount coupon sa groceries ng mga uring manggagawa. Ay papalakpak ako noon, MJ. Kasi yun, tangible pwedeng gawin eh. Ewan ko, wala siguro mga utak yun ang kapalibot sa presidente. Hindi man lang nila nagawa yun. O di ba sinabi man lang sana ng presidente para maibsan ang problema ng ating mga manggagawa. Inuutusan ko ang Department of Agriculture at sa pamamagitan ng opisina ng National Meat Inspection Commission na magbawas ng 10 piso sa kada kilo ng karne sa palengke. Kayang gawin yun. They did not do it. In other words, puro rhetorics, sabi nga sa English, no? And people, the Filipino, cannot live with rhetorics. Yung mga palipad hangin, papugi, hindi na pwede. O sa Bisaya pa, nakasabot na ang tao ron mo nang wa nagimubuto, siguro alyansa, MJ. Sa mga survey, sila pa rin ang karamihan sa laman, Sir Jay. Kaya tuloy ang mga kabayan natin Oo, pag ngayon. mainit ang tinignan mo ulo. tinignan mo yung Tangeray, tinignan mo yung OctoArts, tinignan mo yung MPRS, at kung ano-ano pang mga pa-survey, including yung mga istasyon ng radyo. No? May mga mga survey din ng istasyon ng radyo eh. Nangunguna. Pero kausap ko yung mga kandidato mismo. Kasi hindi naman kaila sa OMJ, halos kaibigan din natin yung lahat ng nasa alyansa. In fact, they're worried. They're sick worried. Alam nila kung saan sila nakatindig ngayon. Because pag bumagsak sila sa palengke, nakipagkamay, pag kinamayan nila, sabi niya, kunyari, nagkapagkamay yung mga sikat, halimbawa si Bong Revilla o kaya sino pa yung isa, si Lito Lapid. Pero habang naglalakad, sumisigaw ang tao Duterte. Ano ibig sabihin nun? Celebrity kayo, kaya kayo pinapansin. Pero kung boboto ang tao, palagay ko hindi na sila boboto sa inyo. Kasi yun kahit na, alam mo, ngayon, dati-dati, hindi nakikinig ang tao, yung pang sa Bisaya ang tawag niyan, pag naaga ni panghatag, dawatan nyo, sanggian ninyo. Pero butar mo para sa tinuod ninyong gusto. Binuboto pa rin sila nung mga nagdaan, pero ngayon iba na eh. Diba? Example na lang. Hindi naman wag magalit yung mga kapwa ko Dabawenyo. Daghang magnaog kwarta dire sa mga butantes Davao. Pero kada na-payout na sila. Pero nagpa-survey, anong lumabas sa survey? Non-commissioned survey by a university, dalawang university, Ateneo, which is run by mga class, AB, tapos CDE University of Mindanao. Anong lumabas? Yung kandidato na hindi pa nakakapangampanya dahil binilanggo nila, as against the kandidato na araw-araw namimigay ng ayuda, milyon-milyon, wala pang 5%. Ang nakukuha, 91% si Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, kinukuha ng tao ngayon yung pera, yung ayuda, pero alam na nilang bumoto independently ng gusto nila, which is very good. Talagang yan ang gusto natin, political maturity ng Pilipino. Yes, Sir Jay. Ilang araw na lang bagong eleksyon, may paalala po ang Commission on Elections of COMELEC kaugnay sa vote buying. In fact, marami na po ang pinatawan ng show cause order sa nasabing issue. Ang video natin mapapanood ay may kaugnayan po sa susunod nating panayam. Panoorin po natin ang paalala ng Commission on Elections. Magandang araw mga kababayan, mga kapwa ko Pilipino. 11 araw bagong May 12, 2025 national and local elections. Handa na ba tayo? Alam na ba natin ang ating gagawin? Sa araw na to, pag-usapan natin ang vote buying, ang vote selling, ang abuse of state resources at ang masamang epekto nito sa ating lipunan at sa ating demokrasya. Kaya simulan na natin. 2 minutong kaalaman tungo sa makabagong halalan. Ang isang responsableng kandidato ay hindi namimili ng boto at ang isang responsableng botanteng Pilipino ay hindi nagbebenta ng kanyang boto. Ayon sa Section 261A ng Omnibus Election Code,
ang vote buying at vote selling ay parehong kasong kriminal. Ang anumang pangangako, pamimigay ng pera, pangangako ng empleyo, prangkisa o iba pang regalo na ang katumbas ay ang pagboto sa isang partikular na kandidato o hindi pagboto sa isang partikular na kandidato ay vote buying. Ganon din naman sa kabila. Ang pagbibenta ng boto kapalit ay regalo, pera, anumang bagay na may halaga, pangako ng empleyo, prangkisa para iboto o hindi iboto ang isang partikular na kandidato ay vote selling. Ano ang parusa sa kasong ito? Pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto at higit sa lahat perpetual disqualification to hold public office. Sa Resolution 11104, ipinapatupad ng COMELEC ang mga alituntunin laban sa vote buying at vote selling. Sa pagkakataong ito, dinamihan ng COMELEC ang mga presumption nang sa gayon malabanan natin ang mga vote buying at vote selling na maaring kinukubli sa abuse of state resources, pamimigay ng pera, pagdadala ng mahigit 500,000 ilang araw bago maghalalan ng hindi naman kinakailangan sa negosyo o trabaho, pagkakaroon ng mga barya ng mga pera may kalakip na mga campaign materials, pagdadala ng indelible ink na mahigit na pinagbabawal, pamimigay ng anumang uri ng regalo kasama na ang mga grocery, kalakip ang mga campaign materials. At isa pa, yung paggamit ng ating mga online resources para pamimili ng boto. Ito ay mahigpit na binabantayan ng COMELEC. Kailangan sugpuin natin, naunawaan natin, maaring hindi matanggihan o maaring natatakot ang ating mga kababayan. Ngunit pakaisipin natin, ano ba ang masamang idulot ng vote buying at vote selling? Itong vote buying at vote selling ay minamaliit ang ating karapatan, binabaliwala ang ating boses. At higit pa dito, kung magkano man na natanggap natin na ang halaga sa araw-araw sa loob ng ilang taong pamumunuan ay mahigit baka 100 beses pabawiin sa kaban ng bayan. Yan ang dahilan kung bakit nananatiling sira o walang kalsadang matino ang ating lipunan. Mahal ang kuryente, hindi maayos na agraryo, at higit sa lahat po, ang napakaraming problema ng lipunan na hindi nasusolusyonan. Binabaliwala tayo ng mga kandidato kapag sila'y nanalo na dahil ang iisipin nila, nabili na nila ang ating boses at wala na silang pakialam sa atin. Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan ng paulit-ulit na cycle ng kahirapan sa Pilipinas. Kung tayo'y lalaban dito, mahalal natin ang karapat-dapat ng mga pinuno. Sila ay magtatrabaho ayon sa kanilang mandato. Sisiguraduhin na ang resources ng bayan ay magagamit ng tama. Ang mga buwis, ang ating pera at kaban ng bayan ay gagamitin lamang sa mga proyektong makabuluhan at kinakailangan natin. At higit sa lahat, ipaglalaban ng mga matitinong kandidato na nanalo at nailuklok natin ang mga batas, ang mga panuntunan, ang mga pulisiya na magtutungo sa kinabukasan ng Pilipinas. Hinihiling natin sa ating mga kababayan, huwag tayong bumoto ng mga taong mga namimili ng ating boto. Isumbong sa COMELEC, isumbong sa Committee on Contrabigay. Huwag kayong mag-alala, papanatilihin namin confidential ang inyong identity. Tulungan nyo lamang ang COMELEC makakuha ng ebidensya. Sinong involved dito? Supporter man o kandidato? Saan naganap? Kailan? Nang sa gayon kami makakuha ng ebidensya, kami ay makapagsampa ng kaso. Masampahan natin ang kasong pang-disqualify at kasong kriminal ang lahat ng lalabag sa batas na ito. At higit sa lahat, maipakita natin sa buong mundo ang Pilipino ipinaglalaban ang kinabukasan sa pamamagitan ng responsableng pagboto. Ito ang 2 minutong kaalaman tungo sa makabagong halalan. Ang paalala ay ginawa po ng COMELEC kahapon May 1, 2025. At kaugnay niyan, ay mga kasama natin ang UGB Party List, ang kanilang first nominee, si Sir Bongo Tapay. Pag-usapan natin yung ating mga adhikain laban sa vote buying na siyang numero 1 paalala ng Commission on Election. Sir Bong, maayong hapon. Kasama mo ngayon si Troy, si MJ at si Sir J. Maayong hapon, Sir MJ, kay Sir Troy at saka kay Sir J. Sonsa. Opo. Magandang hapon po. Kamusta na po ang kampanya ng UGB Party List at ang inyo pong adhikain? Napatunayan na posible ang pagtakbo sa party list nang walang bigayan ng ayuda, Sir Bong. Yeah, so far, medyo maganda naman kasi we are in place naman talaga because sa tingin ko kami lang yata yung party list na merong mga physical members all over the country at saka outside the Philippines, sa overseas, iba't ibang bansa. Kaya ipapakita talaga natin na ang election pala pwede nang hindi ginagamitan ng pera na yung tinatawag nating vote buying.
Opo, ang inyo pong adhikain na zero vote buying ay napakadugtong sa adhikain naman ng aming number 53 sa balota, Pastor Paulo C. Kibuloy, na zero corruption sa gobyerno. Talagang transparency at accountability ang sisulong sa pamahalaan. Ganon